Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Big Mouth na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang abogado na nasangkot sa isang kaso ng murder pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa niyang malampasan ang trahedyang ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Si Park Chang ay namumuhay ng halos normal na buhay kasama ang kanyang asawa na may mga tagumpay at kabiguan. Isang araw, nagising siya at nagpasya na gamitin ang kanyang ointment cure para gumanda ang kanyang balat, ngunit ang kanyang asawang si Miho ay nagalit sa kanya sa paggawa nito. Pagkatapos nilang maghanda ay pumunta na sila sa kani-kanilang trabaho. Si Miho ay isang nurse at naiinggit sa kanya ang kanyang mga kasamahan dahil kasal siya sa isang abogado. Karamihan sa kanila ay naniniwala na kumikita si Chang, ngunit ipinahayag ni Miho na hindi siya ikinasal sa kanya para sa pera. Sa araw na iyon, may malaking kaso si Chang na dapat hawakan. Pero talo siya. Maraming tao ang nagtipon sa paligid niya para sisihin siya sa resulta ng kaso, at binigyan nila siya ng palayaw na Big Mouth dahil masyado siyang nagsasalita, ngunit nawala ang lahat ng kaso niya. Si Chang ay nakaupo sa labas lamang ng korte kasama ang kanyang biyenan, si Gi Kwang, upang pag-usapan ang tungkol sa kaso. Tawag ni Miho sa kanila. Ngunit pareho silang natatakot na tawagan siya. Sa wakas ay sinagot na ni Chang ang tawag dahil wala na siyang ibang pagpipilian at inamin sa kanyang asawa na natalo na naman siya, ibig sabihin ay hindi na siya magdadala ng pera pauwi. Galit si Miho sa kanya at hiniling sa kanya na makipaghiwalay. Sinubukan ni Chang na gamitin ang pagkilos ng kanyang biyenan. Pero mukhang nakapagdesisyon na si Miho. Nang gabing iyon, may ilang inumin si Miho habang inihahanda ng kanyang ama ang mga bag ni Chang. Nang ibigay niya ang mga damit sa kanyang manugang, hiniling ni Chang sa kanya na subukang tulungan siya kay Miho. Wala masyadong magawa si Gi Kwang, pero isang araw, dumating si Chang sa bahay na may dalang malaking tambak ng pera, umaasang makakasundo sila ni Miho. Ang kanyang asawa ay nagtataka kung paano siya nakakuha ng ganito kalaking pera, ngunit may isang bagay na hindi niya alam. Nakipagpulong si Chang sa alkalde ng lungsod. Choi, sino ang lalaking nagbayad sa kanya ng pera? Gusto ni Choi na harapin niya ang isang kaso kung saan 3 lalaki ang sangkot. Ang mga lalaking ito ay aksidenteng nahuli sa isang aksidente sa sasakyan at isang bangkay ang natagpuan sa trunk ng kanilang sasakyan. Sa katotohanan, si Chang ay hindi gaganap bilang isang abogado kundi isang frontman. Aasikasuhin ng 3 lalaki ang kaso sa pamamagitan ng panunuhol sa mga hukom at pagsasagawa ng iba pang mapanlinlang na gawain, habang si Chang ay magpapanggap lamang bilang kanilang abogado. Nag-aatubili si Chang na tanggapin ang kasong ito, ngunit sinabi ng alkalde na gusto niyang kunin siya para mahanap ang katotohanan. Ang 3 lalaki ay may dashcam video na nakatago sa kung saan na malamang na nagpapakita kung ano talaga ang nangyari. Tinanggap ni Chung ang alok at binisita ang 3 lalaki sa bilangguan. Sila ay sina Dr. Han, Do-hyun, at Chebong. Naniniwala ang 3 lalaki na si Chung ang perpektong kandidato dahil siya ay isang talunan. Gagawin niya ang anumang iuutos sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula sa warden na nagpaalam sa kanila na may nagbigay sa pulis ng anonymous na tip tungkol sa dashcam video. Gayunpaman, sa katotohanan, si Chang ang nagbigay ng hindi kilalang tip na iyon. Habang naglalakad siya sa labas ng selda, ipinasok ni Chang ang isang recorder sa loob ng kanilang selda upang mapakinggan ang kanilang usapan. Nabalitaan ni Chang na ang isa pang kasabwat nila ay may dashcam na video at tinawagan ng alkalde upang ipaalam ito sa kanya. Bumisita sina Choi at Chang sa studio kung saan kinukunan ni MS Jang ang kanyang cooking show. Si Jang ay asawa ni Dr. Han. Ang babae ay inatake ng isang misteryosong lalaki sa araw ding iyon, ngunit siya ay iniligtas ng kanyang mga bisita. Tinanong siya ni Chang tungkol sa video ng dashcam, ngunit tumanggi si Chang na nasa kanya ang ganoong video. Pagkatapos ay pinatugtog ni Chang ang recording mula sa bilangguan para sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay mahahatulan bilang isang kasabwat sa isang krimen. Ngunit kung ibibigay niya sa kanya ang video, hindi isasama ni Chang ang kanyang pangalan sa kaso. Kumbinsido si Chang na ibigay sa kanya ang video, ngunit bukod doon, binigyan din siya ng pangalan ni Gong Ji-hun, ang presidente ng isang malaking pahayagan. Pag-uwi ni Chang, pinapanood niya ang video. Inilalarawan ng video ang 3 guilty na lalaking pumatay kay Professor So. Sa kanyang namamatay na hininga, sinabi ni So sa kanila na ang kanilang sikreto ay mabubunyag. Nagsimulang gumanda ang pinansyal ni Chang dahil binayaran siya ng alkalde at nagpas siyang isama ang kanyang asawa sa isang mamahaling hapunan. Ngunit maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag. Isang mabait na babaeng empleyado ang nag-aalok sa kanya ng libreng kape, ngunit ang inumin ay may spike.
Si Chang ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo nang siya ay nagmamaneho at nabangga ang kotse. Sa kabila ng tindi ng aksidente, agad na nagising si Chang pagkatapos managinip tungkol sa kung paano niya nakilala ang kanyang asawa. Samantala, hinanap ng isang lalaki ang kanyang sasakyan at ninakaw ang dashcam video, ngunit hindi lang iyon ang problema niya. Ang pulis ay may search warrant para sa kanyang opisina at may nakita silang ilang kawili-wiling bagay dito. Nakahanap sila ng isang taguan ng droga, isang taguan ng pera, inaresto si Chang at itinuturing siya ng media kasama ang pulisya na isang kilalang kriminal na kilala bilang Big Mouse. Sinubukan ng abogado na humingi ng tulong kay Choi ngunit tinanggihan siya ng alkalde at sinabi sa kanya na dapat siyang maging mas maingat. Dinala si Chang sa bilangguan at nagpa siya ang tatlong lalaki na patayin siya dahil hindi na siya kapakipakinabang sa kanila. Habang papapatayin nila siya, tinawagan ni Pangulong Gong Ji-hoon ng warden para utusan siyang pigilan sila. Nagnakaw si Big Mouse ng pera sa kanya at gusto niya itong bawiin. Kung namatay si Big Mouse, hindi niya mahahanap kung nasaan ang pera. Pinahinto ng warden ang pagbitay at kailangang masanay si Chang sa kanyang bagong buhay bilang isang bilanggo. Kapag siya ay itinapon sa kanyang selda, pinapanood ni Chang si Miho na nagsasalita sa ilang mga mamamahayag. Bago niya tapusin ang kanyang pananalita, lumingon siya sa kamera para kausapin si Chang at sinabi sa kanya na sinubukan niyang bisitahin siya, ngunit hindi nila siya pinayagang makita siya. Year later, isang prosecutor ang nagtatanong kay Chang, sinusubukang malaman kung siya ay Big Mouse. Isinabat pa siya ng tagayusig sa isang lie detector, ngunit kapag nagtanong siya ng malalaking tanong, ang episode ay napuputol sa isa pang eksena nang hindi ipinapalam sa amin kung si Chang ay Big Mouse o hindi. Nang maglaon, binisita ni Ji-hoon ang kanyang mga kaibigan sa bilangguan upang sabihin sa kanila na hindi nila dapat paglagyan ng daliri si Big Mouse dahil kailangan muna niyang hanapin ang kanyang pera. Pinapanood ng warden ang pag-uusap na ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamera habang kumakain siya ng popcorn. Natutuwa siyang napaka-interesante sa sitwasyong ito dahil gusto ng ilan sa mga makapangyarihang lalaking ito na patayin si Big Mouse habang ang iba ay ayaw. Nang maglaon, nagpa siya ang warden na makipag-usap kay Chang upang tanungin siya kung siya ba talaga ang Big Mouse. Siya ay pala kaibigan sa kanya sa simula, ngunit mas nagiging pag-alit siya nang sabihin ni Chang na hindi siya Big Mouse. Dismayado si Chang sa kung paano umunlad ang mga bagay-bagay at wala siyang pakialam kung mabubuhay siya o mamatay. Nakipag-away siya sa isang boss ng bilangguan na nagngangalang Chun-sik. Ngunit napagtanto na ang kanyang pagnanais na mabuhay ay mas malakas kaysa sa kanyang pagkabigo at binubugbog siya. Pagkatapos ay kinurot niya ang isang psycho serial killer at sinubukan niyang ipapatay siya, ngunit napaiyak ang serial killer nang banggitin ni Chang ang kanyang ina. Dahil sa pangyayaring ito, maniwala ang ibang mga preso na siya nga talaga ang Big Mouse. Ang isang sikat na kriminal na tulad niya ay lubos na magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban sa sinuman. Nang maglaon, nagpanggap si Chang na tatakas siya para barilin siya ng mga gwardya, ngunit hinuli lang siya ng mga ito. Ang dahilan niyan ay dahil pinapanood ng warden ang nangyayari sa pamamagitan ng kanyang mga kamera at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumayo. Kinabukasan, ang mga bilanggo ay dinadala sa paglilinis ng mga kanal, ngunit ang mga bagay-bagay ay nawawala kapag dinalhan sila ng mga gwardya ng pagkain dahil itinuturing nilang ito ay kasuklam-suklam. Nagsimula nang makilala ni Chang ang katauhan ng Big Mouse. At nagsimula siya ng mini riot. Ang mga bilanggo ay kumukuha ng mga balde ng tay at sinasalakay nila ang mga gwardya gamit ito. Sa ilang mga punto ay lumalaki ang mga bagay at ang warden ay kailangang mamagitan upang mapigil ang mga ito. Lumapit sa kanya si Chang at nagsalita sa kanyang tainga na papatayin niya siya at ang tatlong makapangyarihang lalaki kung patuloy na gagawing miserable ni Warden Park ang kanyang buhay. Sa kalaunan ng warden ay umatras at pinapayagan ng mga bilanggo na makakuha ng mas masarap na pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam kay Chang na narito ang kanyang abogado upang makita siya. Sumama si Miho dahil natanggap niya ang mga papeles ng diborsyo ni Chang at gusto niyang pigilan ito sa anumang karagdagang aksyon. Ipinaliwanag sa kanya ni Chang na gusto niyang panatilihin siyang ligtas kaya ang pakikipagdiborsyo ay mapoprotektahan siya. Sa kabilang banda, hindi kayang pabayaan ni Miho ang kanilang nakaraan at iginiit na maging asawa niya. Sinusuportahan niya ito at mananatili siya sa piling niya kahit anong mangyari. Nang maglaon ay dinala si Chong sa solitary confinement at doon tunay na sumanib ang kanyang pagkakakilanlan sa isa sa Big Mouse. Ang kanyang boses ay nangangasiwa sa psychologist na si Carl Jung na nagsasabi ng isang bagay ayon sa mga linya na ang isang tao ay maaaring maging ang persona na patuloy niyang ipinapalabas sa kanyang subconscious mind. Kapag muli siyang dinala sa pangkalahatang populasyon, nagbagong tao si Chang. Lahat ay sumasamba sa kanya para sa kung ano ang ginagawa niya para sa mga bilanggo at si Chang ay malapit nang gumawa ng isang hakbang pa.
Hiniling niya sa kanyang kapwa preso na si Jerry na ipaalam sa lahat sa bilangguan na pagbibigyan niya ang mga hiling ng mga bilanggo. Nakipagkita sa kanya ang ilang bilanggo upang tanungin siya kung ano ang gusto nila. Ang isa sa kanila ay ang pinuno ng silid ng selda na humiling kay Chang na hanapin ang kanyang nawawalang anak na babae. Matagal na siyang nawala at walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang hanapin siya mismo, ngunit naging komplikado ang mga bagay at napunta siya sa bilangguan. Pagkatapos ay hiniling ng psycho serial killer kay Chong na tulungan ng kanyang ina. Siya ay may sakit at siya ay na-hospital. Pansamantala, nagsimula si Miho ng bagong trabaho bilang nurse sa ospital kung saan nagtatrabaho ang asawa ng alkalde. Ginagawa niya ito sa pag-asang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Professor Seo. Ayon sa dashcam video, maaaring may naiwan si Professor Seo na papel. Nagsisimula siyang magtrabaho bilang tagapag-alaga para sa mga pasyente ng cancer at sa lalong madaling panahon kailangan niyang tulungan ng isa sa kanila kapag huminto ang kanilang puso. Binibigyan sila ni Miho ng CPR at iniligtas ang pasyente. Pero imbes na purihin siya ay pinapagalitan siya ni Hyun. Bago lang si Miho at hindi niya alam na namatay na pala ang mga kamag-anak ng lahat ng pasyente sa floor na ito. Pumirma ng utos na huwag magbigay ng CPR sa kanilang mga tao sa mga kasong tulad nito. Napag-alaman ni Miho na ito ay napaka-weird at nakakainis, ngunit kailangan niyang mag-ingat at malaman ng higit pang intel. Kapag nagpapahinga siya sa labas, nakita niya ang isang lalaki mula sa ospital na sinusubukang kumbinsihin ang isang babae na pirmahan ang parehong utos para sa kanyang kamag-anak na isang pasyente sa ospital. Bumalik sa loob ng bilangguan, tinawag ng tatlong makapangyarihang lalaki ang warden para makipag-usap at nilinaw na gusto nilang patayin si Chang. Hindi naman sila papayagan ng warden dahil iba ang utos niya kay Jahon. Ikaw sa kabilang banda, hindi siya makatanggi sa malaking tambak na pera na iniaalok sa kanya ng tatlong lalaki. Pinapatingin lang nila sa warden minsan. Hindi nagtagal ay nagtipon ng tatlong VIP ng ilang bilanggo para sa misyong ito at ikinulong sila ng mga gwardya sa isang lugar kasama si Chong at ang kanyang mga tagasunod. Ang dalawang grupo ay nagsimulang mag-away habang ang serial killer ay naglabas ng kutsilyo at nagsimulang maglakad patungo kay Chang kahit na siya ay nagpapanggap bilang kanyang tagasunod. Nakita siya ng pinuno ng silid at tumalon siya na iniligtas si Chang mula sa pag-atake. Kailangang makialam ng warden at itigil ang laban dahil kung hindi, malalaman ni Ji-hoon na bahagi siya nito. Kinabukasan, isa pang insidente ang naganap sa ospital nang bigyan ni Miho ng 2 mg ng gamot ang isang pasyente. Pinagalitan siya ng head nurse dahil dapat ay binigyan siya ng 1 miligram. Para maresolba ang kanilang alitan, tinitingnan nila ang card ng pasyente sa computer para malaman kung ano ang kanyang race eta. Ang dosis ay talagang 1 miligram, ngunit sinabi ni Miho na may nagbago ng numero dahil ito ay 2 miligrams kanina. May proof siya dahil nag-screenshot siya sa phone niya. Nang maglaon, tinipon ni Hyun ang mga tauhan sa komperensya at nagpa siya si Miho na pumunta sa OpenSiba. Siya ay tumalon habang si Hyun ay nagsasalita at naghahagis ng pain sa pagsasabing nabasa niya ang papel ni Professor So. Ayon dito, marami silang ginagawa na taliwas sa tamang patakarang medikal. Habang nagko-commute si Miho pabalik sa kanyang bahay, nakaramdam siya ng creepy na parang may nagbabantay sa kanya. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang kanyang ama at makakauwi ng ligtas. Habang ginagawa nila, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa alkalde na humihiling sa kanya na makipagkita ng personal. Sa loob ng bilangguan, isang serye ng mga kaganapan ang nagaganap na pabor kay Chang. Isa sa kanyang mga umaatake ay namatay sa loob ng kanyang selda sa nag-iisang nakakulong. Naniniwala ang mga gwardya na ang taong ito ang nagtapos sa kanyang sarili dahil walang paraan na may ibang makapasok doon. Gayunpaman, mayroong isang tiyak na bilanggo na hindi maaaring tumigil sa pagsigaw na pinatay ng Big Mouse ang taong ito. Dumating ang doktor upang makita ang sumisigaw na bilanggo at napagpasyahan na siya ay ganap na baliw. Kapag ang isang grupo ng mga bilanggo ay pinalaya sa pangkalahatang populasyon sa cafeteria, ang lahat ng mga mata ay nasa kanila dahil ang mga bagay ay maaaring maging tense sa pagitan nila at ng Big Mouse. Kapag ang mga taong ito ay umupo upang kumain, ang isa sa kanila ay nalason at namatay. Ang lahat ng mga bilanggo ay nanunood, naniniwala na ang Big Mouse ay isa-isang pinalabas ang kanyang mga kalaban. Kasabay nito, isinasaalang-alang ni Chang ang posibilidad na si Big Mouse ay nasa loob ng parehong bilangguan at talagang siya ang nag-frame sa kanya. Di nagtagal, binisita ni Jahon ang bilangguan upang makipag-usap kay Chang at hiniling sa kanya na ibalik ang kanyang pera. Hindi ito ibibigay ni Chang sa kanya, ngunit nagtataka si Ji-hoon kung paano niya natitiyak na si Chang ay talagang Big Mouse.
Sinabi niya na ang Big Mouse ay nakipagnegosyo sa ilang mga nagbebenta ng droga at hiniling sa kanya na kunin ang mga pangalan ng mga nangungunang nagbebenta ng droga na kanyang nakatrabaho. Hindi alam ni Chang ang mga pangalang ito, kaya tumugon siya na gusto niyang panatilihing ligtas at pribado ang kanyang mga kliyente. Hindi kumbinsido si Ji-hoon at binibigyan siya ng 5 araw para sabihin sa kanya ang mga pangalan o kung hindi ay ipagpalagay niyang hindi siya Big Mouse at papatayin niya ito. Nang umalis si Ji-hoon, inatake ni Chong ang isang gwardya para kunin ang kanyang telepono at tinawagan ng alkalde para tanungin siya ng mga pangalan. Nakuha ng alkalde ang listahan ng mga pangalan mula sa taga-Yusig, ngunit tumanggi siyang tulungan si Chong at binitawan siya. Sa loob ng kulungan, nirepaso ng warden at ng ilan sa kanyang mga gwardya ang footage mula sa cafeteria at napagtanto nilang nakalunok ng cyanide pill ang lalaking namatay. Nangangahulugan ito na tinapos niya ang kanyang sarili at hindi pinatay ng Big Mouse. Inutusan ng warden ang kanyang mga tauhan na hanapin ang selda ni Chang, ngunit wala silang nakitang kaina-hinala dito. Sinabi ni Warden Park kay Chang na alam niya ang kanyang sikreto. Mahilig siyang sambahin, ngunit hindi niya pinatay ang mga lalaking iyon. Sinabi ni Chang na hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay para patayin ang mga lalaking iyon, ngunit paano sila nakumbinsi na wakasan ang kanilang mga sarili. Samantala, sinusundan pa rin si Miho kaya nag-text siya sa kanyang ama para humingi ng tulong. Si Mr. Giat Suntay, isang abogado na kaibigan ni Chong, ay hamarang sa lalaki at inilagay sa posos. Ipinahayag ng lalaki na siya ang sekretarya ng alkalde, kaya binisita ni Choi si Miho upang linawin ang sitwasyon. As he claims, he was worried about her dahil binanggit nito ang papel ni CEO, kaya pinasundan siya ng kanyang sekretarya para masiguradong magiging maayos siya. Ibinigay din niya sa kanya ang isang listahan na nagbabalangkas sa nangungunang 5 kliyente ng droga ng Big Mouse. Hindi nag-aksaya ng panahon si Miho, at binisita niya ang kanyang asawa para ibigay sa kanya ang listahan. Sa loob ng kulungan, isang bungkos ng mga betting card ang nagsimulang ipuslit sa loob, habang ang mga bilanggo ay nababaliw sa mga hula kung sino ang mananalo sa digmaan sa pagitan ng Big Mouse at ng 3 VIP. Sinisikap ng mga gwardya na wakasan ang kabaliwan na ito sa pagtaya, ngunit direktang hinarap ni Big Mouse ang 3 VIP, at sinabi sa kanila na mayroon siyang paraan upang patunayan na siya ay Big Mouse, kaya tumaya sila dito. Kasabay nito, nakipagkita si Choi kay Ji-hoon sa isang art gallery, at ibinunyag ng makapangyarihang mediaman na peke ang listahang ibinigay niya sa prosecutor. Ibibigay sa kanya ni Chang ang mga pekeng pangalan na ibinigay niya sa kanila, at iyon ang magpapatunay sa kanya na hindi talaga siya Big Mouse. Sinubukan ni Choi na tawagan si Chang upang bigyan ng babala, ngunit hindi nagtagumpay dahil ang telepono ay nasa kamay ng warden. Hindi nagtagal, kinuha ng mga gwardya si Chang mula sa kanyang selda at dinala siya patungo sa silid ng pagpupulong. Ang mga tao ay nagyaya kay Big Mouse habang siya ay naglalakad sa bilangguan habang ang alkalde ay pumasok sa loob ng bilangguan. Gusto ni Choi na makipag-usap kay Chang, ngunit hindi siya maaaring payagan ng warden na gawin iyon. Inutusan niya ang kanyang mga bantay na kunin si Chang, at hindi nagtagal ay nakipagpulong ang abogado sa 3 VIP. Hinihintay na rin siya ni Ji-hoon dahil magiging bahagi siya ng larong ito. Hindi mapalampas ni Choi ang saya, kaya sumama siya sa kanila sa meeting room. Binabalangkas ng warden ang mga patakaran ng laro. Isusulat ni Ji-hoon ang mga pangalan ng nangungunang 5 kliyente ng droga ng Big Mouse sa isang papel, at pagkatapos ay itiklop niya ito para walang makakita. Pagkatapos, isusulat ng Big Mouse ang parehong mga pangalan at ihahambing nila ang mga papel upang makita kung magkatugma ang mga pangalan. Inaasahan ng lahat na matatalo si Big Mouse, ngunit nagulat sila nang makitang perpektong magkatugma ang mga pangalan kapag binubuksan nila ang kanyang papel. Tuwang-tuwa ang ilang mga preso kapag lumabas ang mga resulta dahil nanalo sila sa kanilang mga taya. Sa loob ng meeting room, naisip ni Choi sa kanyang sarili na si Chang ay talagang Big Mouse at pinaglalaroan siya. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Ji-hoon na hindi siya makapaniwala na si Chang ay Big Mouse. Ipinaalam niya sa lahat na ang isang lalaking nagngangalang Peter Hong ay naaresto at masasabi niya sa kanila kung ito nga ba ay Big Mouse. Si Peter Hong ang fund manager kung kanino binigyan ni Big Mouse ang kanyang pera upang malaunder niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga pamumuhunan. Sa katunayan, dinala si Chang sa silid ng interogasyon upang makita siya ni Hong at tinanong siya ng taga-Yusig kung ito ay Big Mouse. Gayunpaman, tumunog ang alarm clock ni Hong at kailangan niyang magpa-insulin shot. Nakuha niya ang isang shot bago niya masagot ang tanong, ngunit siya ay namamatay. Sunod, nakipag-usap si Ji-hoon kay Choi at tinanong siya kung siya ay Big Mouse. Medyo hindi komportable ang pakiramdam ni Choi, ngunit sinabi ni Ji-hoon na nagbibiro lang siya. As their conversation reveals, there are some bad blood between the two. Tila, mayroong isang lalaki na may palayaw na The Elder.
Sino ang namamahala sa lungsod at ginawa silang dalawa kung sino sila? Nagseselo si Ji-hoon dahil mas pinapabore ng matanda si Choi kaysa sa kanya. Nang maglaon, niyaya ni Ji-hoon si Miho sa hapunan dahil kung talagang asawa siya ni Big Mouth, delikado rin siya tulad nito. Kinausap niya ito tungkol sa papel ni Professor So at nag-alok na bilhin ito sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay pangalanan ang presyo para dito. Si Miho ay hindi makikipag-ayos sa kanya, kaya umalis na lang siya. Kapag ang mga kita mula sa mga taya ay naipamahagi, si Chang ay nagbabayad ng pera sa warden at hiniling sa kanya na manatili sa kanyang likuran. Ang tatlong VIP ay nag-aalala tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad at sinimulan nilang isipin kung paano sila papatayin ng Big Mouth. Hindi nagtagal, bumisita muli si Ji-hoon sa bilangguan upang kausapin ang tatlong makapangyarihang lalaki, ngunit pagkatapos ay natisod din siya sa Big Mouth. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Ji-hoon ng tawag sa telepono mula sa kanyang asawa na nagsabi sa kanya na may nagpadala sa kanya ng mga bulaklak na dapat ipadala kapag may libing. Tila, ito ay isang hakbang na ginawa ni Chang upang balon si Ji-hoon na layuan ang kanyang asawa. Mamaya kinuha ni Chang ang kanyang mga kamay kay Dr. Han ng tatlong VIP. Sinabi niya na nakita niya ang video at alam niya na si Dr. Nagmamaneho lang si Han ng patayin niya at ng kanyang mga kaibigan si So. Nangangahulugan ito na hindi siya mahahatulan bilang isang mamamatay kapag dumating ang oras ng kanilang paglilitis. Ngunit dahil walang available na video para sa mga awtoridad, gusto ni Chang na sabihin niya ang totoo sa korte. Hindi talaga magagawa iyon ni Dr. Han, ngunit tinuruan siya ni Chang ng isang mahirap na aral sa pamamagitan ng halos pagpatay sa kanya. Nang muli nilang gisingin si Han, kumbinsido siyang dapat niyang gawin ang sinasabi sa kanya ni Chang. Samantala, nagpasya si Miho na sundan ang head nurse sa paligid ng ospital dahil gumagawa siya ng mga kaina-hinalang galaw. Napunta si Miho sa isang storage room, ngunit hindi niya mahanap ang head nurse kahit saan, na parang nawala siya. Pumasok ang guard at miss yun sa storage room at sinabihan si Miho na lumabas dahil nakita nila siya sa mga kamera. Si Miho ay lumalabas na nagpapanggap na kumukuha siya ng ilang mga medikal na supply. Hiniling siya ni Ho na umalis at pagkatapos ay pinaalalahanan ng guard na hindi siya dapat pumasok sa secret compartment sa loob ng storage room. Nagkomento ang lalaki na ang dating direktor ng ospital ay nagsasabi sa kanya ng parehong bagay. Kinabukasan, nakipagkita si Choi kay Miho para sabihin sa kanya na niloloko silang lahat ng kanyang asawa, at siya talaga ang Big Mouth Miho. Hindi makapaniwala, ngunit ipinaliwanag ni Troy na ang listahan na ibinigay niya sa kanya ay puno ng mga peking pangalan ng mga kliyente ng droga. Gayunpaman, ibinigay ni Chang ang mga tunay na pangalan ng kaharap niya si Jehon. Nang araw ding iyon, ang mga tauhan ng ospital ay nagboluntaryo na gumawa ng ilang dental na trabaho sa mga bilanggo, at si Miho ay may pagkakataon na makipagkita sa kanyang asawa ng isa-isa. Ang una niyang gustong malaman ay kung totoong Big Mouth ang asawa niya. Habang nag-uusap sila, binabantayan sila ng warden. Ngunit pinaghihinalaan na ito ni Chang. Dinala niya si Miho sa bakuran sa isang lugar kung saan hindi sila pakikinggan ng warden at sasabihin sa kanya ang totoo. Isang araw bago ang pagharap kay Ji-hoon, may naglagay ng bag sa kanyang ulo mula sa likod at pinatulog siya. Nang gisingin siya ng kaibigan niyang si Jerry, nakita ni Chang ang isang tarot card sa kanya na may nakasulat na 5 pangalan. Wala siyang ideya kung trick ba ito o hindi, kaya hindi niya alam kung dapat niyang gamitin ang mga pangalang ibinigay sa kanya ni Choi o ang mga pangalan sa tarot card. Ngunit ng oras na para makipagkita siya sa tatlong VIP, binisita siya ni Choi, at mukhang nag-aalala siya. Iyon ang nagpaunawa sa kanya na may mali, at ginamit niya ang mga pangalan mula sa tarot card. Mula noong araw na iyon, ang totoong Big Mouth ay gumagamit ng mga tarot card para makipag-usap sa kanya. Tinutukoy ni Chang ang kahulugan ng mga card at kumilos ng naaayon. Kapag inilagay ang isang card sa normal nitong direksyon, alam niya na may gagawin ang totoong Big Mouth. Kapag ang card ay nakalagay ng baligtad, alam niya na kailangan niyang gawin ang kanyang sarili. Big Mouth. Kasabay nito, may pribadong oras si Han sa kanyang asawa at gustong makipagtalik sa kanya, ngunit ayaw ni Jiang dahil may mga kamera sa silid at maaaring may nanonood sa kanila. Nagalit si Han at binugbog siya. Nang umalis ang mga tauhan ng ospital sa bilangguan, nakita ni Miho ang mga pasa sa leeg ni Jiang at sinabi sa kanya na matutulungan niya siya kung kailangan niya ng tulong sa anumang paraan. Nang gabing iyon, nakatanggap si Miho ng tawag sa kanyang pag-uwi. Ang babae sa kabilang dulo ng linya ay isang babaeng nakita sa ospital ilang araw na ang nakalipas nang sinusubukan siyang kumbansihin ng isang lalaki na pirmahan ang kakaibang kontrata ng ospital. Ibinunyag ng babae na umiiral ang papel ni So at nakatago ito sa isang piraso ng alahas.
Nilapitan siya ni So bago siya namatay dahil ang babae ay gumagawa ng alahas at hiniling sa kanya na itago ang isang bagay sa loob ng isang piraso ng alahas na tila isang krus. Habang nagsasalita ang babae, isang asasin ang lumitaw sa kanyang likuran at itinulak siya hanggang sa kanyang kamatayan. Hinarap ni Miho si Hyun tungkol sa krus dahil nakita niya ito sa kanyang leeg, ngunit ang direktor ay hindi nag-atubiling ibigay sa kanya ang krus para masuri ito ni Miho. Pilit na hinihila ni Miho ang krus mula sa bawat anggulo, ngunit walang nakatago sa loob nito. Pag-uwi niya, nanonood siya ng video ng isang forum kung saan nag-uusap sina Hyun at Jang. Napagtanto niya at ng iba pang grupo na si Jang ay may suot na kwintas na may simbolo ng krus sa loob nito, kaya maaaring ito ang piraso ng alahas na hinahanap nila. Na-trigger ang isang flashback at ipinakita sa amin na nakilala niyang si Professor So noong isang gabi nang siya ay tumatakbo mula sa bahay dahil inabuso siya ni Han. Si So ang nag-aalaga sa kanya at unti-unting nagka-in-love silang dalawa. Sa isang punto, ibinigay sa kanya ni So ang kwintas bilang regalo. Sa kasalukuyan, dadalhin na ang tatlong VIP sa korte kung saan dapat magsasabi ng totoo si Han, ngunit nag-iingat ang warden at pinipigilan ng gang ni Chun-sik si Han upang hindi niya masira ang mga bagay para sa dalawa pa. Si Chang ay nagsimulang tumawa dahil ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon. Alam niyang hindi magsasabi ng totoo si Han kung aalis pa rin siya sa kulungang ito. Nagpanggap ang mga tagasunod ni Chang na nakikipag-away sila sa mga anak ni Chun-sik. Sa laban, sinira nila ang rebulto ni Santa Maria sa loob ng simbahan. Ang totoong plano ni Chang ay hulihin si Big Mouse. Papalitan niya ang rebulto ng bago, ngunit ang bago ay may naka-install na camera dito. Sa ganitong paraan, makikita niya kung sino ang bumibisita sa simbahan para bigyan siya ng mga tarot card. Samantala, isa pang pasyente ng cancer ang namatay sa ospital. Nais malaman ni Miho ang higit pang impormasyon, kaya binisita niya ang mga kamag-anak ng pasyente upang magbigay galang. Habang siya ay nasa paligid nila, narinig niya na ang kontratang pinirmahan ng mga kamag-anak ay nakasaad na ang namatay na pasyente ay kailangang i-cremate. Naghihinala ito kay Miho dahil parang precautionary measure ito. Kung ang isang bangkay ay inilibing, maaaring may magpasuri dito mamaya. Kumilos si Miho, at bumisita sa morgue ng ospital ng gabing iyon para kumuha ng dugo sa isang patay na katawan. Habang papalabas siya ng morgue, hinihintay siya ni Yeon. At inutusan ng mga gwardya na hanapin siya. Gayunpaman, naging matalino si Miho at walang anuman sa kanya. Bumalik siya sa morgue nang maiwan siyang mag-isa at kinuha ang mga bote na may dugo. Pagpasok niya sa elevator, tumalon ang isang assassin sa loob nito sa pamamagitan ng hatch sa itaas at sinubukan siyang patayin. Sa kabutihang palad, nagkataong malapit na si Choi, at napilitang tumakas ang mamamatay tao nang bumukas ang mga pinto ng elevator. Sa loob ng bilangguan, tiningnan ni Chang ang kamera makalipas ang ilang araw, at napagtanto na si Jerry ay pumapasok at lumabas ng simbahan. Gayunpaman, napansin din niya na lumalaktaw ang video ng 30 minuto, na nangangahulugan na may nag-edit, malamang na ang totoong Big Mouse. Nangangahulugan ito na si Jerry ay hindi Big Mouse, bagkus ay nakapasok lang siya sa simbahan ng hindi sinasadya. Hindi nagtagal, nilapitan ni Jerry si Jehon, na nangakong bibilhin ang kanyang kalayaan kung bibigyan niya si Chang ng inuming may laso na tsaa. Ginawa ito ni Jerry, ngunit pinagsisisihan niya ang kanyang paglipat at ipinaalam kay Miho na ang kanyang asawa ay dumaranas ng pagkalason sa pagkain. Si Miho at ang kanyang ama ay nakialam sa tamang oras at nailigtas si Chung. Pagkatapos ay pinasalamatan nila si Jerry sa kanyang tulong at nag-alok sa kanya ng pera bilang isang paraan ng pasasalamat. Habang si Chung ay natutulog sa ospital, inipit ng isang gwardya ang kanyang hinlalaki at ginamit ang dugo upang pumirma sa isang papel. Pagkatapos ay nakasalubong niya si Jihon sa parking lot at binigay sa kanya ang pinirmahang papel. Si Miho ay gumugugol ng ilang oras sa kanyang asawa kapag siya ay nagising, ngunit hindi siya pinapayagan ng mga gwardya na manatili ng matagal. Hindi nagtagal ay dinala si Chung sa labas at niyakap niya ang kanyang asawa bago siya dinala ng mga opisyal. Sa ruta, napagtanto ni Chang na hindi siya dinadala ng mga gwardya pabalik sa bilangguan, kaya sinubukan niyang labanan ang mga ito at makatakas. Binigyan siya ng mga gwardya ng isang shot na nagpatulog sa kanya, at dinala si Chang sa isang mental asylum. Pangarap ni Chang na makabalik sa simbahan ng bilangguan habang papalapit si Big Mouse sa confession booth. Hinawakan siya ni Chang mula sa likuran, ngunit nakasuot ng maskara si Big Mouse. Nag-away silang dalawa at nagawa ni Chang na tanggalin ang kanyang maskara, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sariling mukha. Nang magising siya, napagtanto ni Chang na siya ay nasa isang puting silid. Siya ay nakatali at nakakulong, hindi makagalaw. Ginugulo siya ng mga nurse dahil malinaw ang mga tagubilin nila na huwag siyang makatulog.
Ipinaliwanag ng prosecutor kay Jehon na ginagawa nila ito upang madagdagan ang bisa ng truth serum na kanilang iturok kay Chang. Kapag ginawa nila ito, nagsimulang makakita si Chang ng ilang mga pangitain. Nakita niya ang isang mouse na lumulukso sa kanyang binti, ngunit pagkatapos ay napuno ng mga mouse ang silid at siya ay natakot. Tinanong ni Jihun si Chang kung siya ay Big Mouse, habang nasa ilalim pa rin siya ng impluwensya ng truth serum. Sumagot si Chang na hindi siya, at tinanong siya ni Jihun kung saan niya itinago ang perang ninakaw niya sa kanya. Sumagot si Chang na hindi niya ninakaw ang kanyang pera, ngunit pagkatapos ay nakatulog ng ilang segundo, na naginip tungkol sa isang ekskursyon nila ng kanyang asawa sa isang bundok malapit sa kanilang lungsod. Sa muli niyang paggising, iturok na siya ni Jehon ng pangalawang doses ng True Serum. Binalaan siya ng tagayusig na ang pangalawang doses ay maaaring magdulot ng pag-aresto sa puso, ngunit wala. Talagang pakialam si Jehon. Hindi sinasabi sa kanya ng lalaking ito kung nasaan ang kanyang pera. Gusto ni Chong na manatiling buhay, kaya ibinigay niya sa kanila ang pangalan ng bundok na binisita niya kasama ang kanyang asawa. Sa ganitong paraan, binibili niya ang kanyang sarili ng ilang oras. Si Jihun at ang kanyang mga kasama ay pumunta sa bundok, at naghukay sila sa lugar kung saan dapat naroon ang pera. Kahit na nakakita sila ng isang kahoy na kahon, mayroon lamang isang bar ng ginto sa loob nito. Bumalik si Jihun sa asylum at hiniling na kunin ang natitirang pera niya. Nang marinig ni Chong na nakakita ng ginto si Jihun, napagtanto niyang binabantayan siya ni Big Mouse kahit sa lugar na ito. Subs din nagtagal, may nagdulot ng sunog sa loob ng asylum at nagawang makalaya ni Chang. Gayunpaman, isang malaki at malakas na lalaking nurse ang hamarang sa kanya at nagsimula silang mag-away. Isa sa mga bumbero na bumagsak sa asylum ay tumutulong kay Chang at siya ay napatunayang si Jerry. Inalis ni Jerry ang kanyang dating kasama sa selda mula sa asylum at ibinigay sa kanya ang mga susi ng isang kotse na magagamit niya. Gustong malaman ni Chang kung ano ang nangyayari at inihayag ni Jerry na binayaran siya ng Big Mouse para iligtas siya. Nagtataka si Chang kung nakilala ni Jerry ang Big Mouse, ngunit ang binata ay walang oras at nagmaneho palayo. Sa kasamaang palad, si Jerry ay naharang ng mga pulis at siya ay nasugatan habang sinusubukan niyang tumakas. Hinahanap ng pulisya si Chang kung saan-saan, at ang bilanggo ay natitised sa isang hadlang sa kalsada sa gabing iyon. Inilabas ng pulis na tumitingin sa kanyang sasakyan ang kanyang telepono at inihambing ang mukha na nakikita niya kay Jerry. Sa isa sa takas sa kanyang telepono, pinayagan siya ng opisyal na umalis habang ipinapakita sa amin ng kamera na may tato siya sa likod ng kanyang tenga. Kinaumagahan, nagpa siya si Miho at ang iba pang grupo na kumilos. Nag-leak sila ng ilang impormasyon sa isang palabas na mayroong 800,000 subscriber sa web para pag-usapan ang kaso ni Professor So. Pumunta rin sila sa isang protesta sa labas ng courthouse na sinasabing si Chang ay hindi nakatakas sa kustodiya, ngunit sa halip ay dinukot. Nang makita niya ang tagayusig, sinabi sa kanya ni Miho na kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho, at hiniling ng huli sa kanya na ibigay sa kanya ang kanyang telepono upang matiyak niyang hindi siya tinutulungan nitong magtago. Tinawagan ni Chang si Santar at hiniling na kausapin ang kanyang asawa upang mapatahimik siya. Sinabi niya na ilantad niya ang lahat, kabilang ang Big Mouse. Makalipas ang isang araw, dinala sa korte ang tatlong makapangyarihang lalaki habang lumalabas si Chang sa web show sa livestream. Sa pagsisimula ng paglilitis, gumawa si Chang ng hula at sinabing palalayain ang tatlong lalaki. Ipinaliwanag niya na ang paglilitis ay itinanghal, ngunit kailangan itong magmukhang kapanipaniwala. Upang makamit ito, ang paiskal ay maghaharap ng tatlong argumento laban sa tatlong lalaki, isa sa mga ito ay natagpuan ang kanilang DNA sa bangkay sa kanilang ball. Gayunpaman, babaligtarin ito ng tatlong lalaki sa pamamagitan ng pagpapanggap na sinusubukan nilang iligtas si Professor So sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng CPR. Kaya ayon nahanap ang DNA nila sa bangkay. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na ang tatlong mamamatay tao ay gumawa ng trick na ito nang ang kanilang sasakyan ay nag-crash dahil alam nilang ang kanilang DNA ay matatagpuan sa bangkay. Ang salita ay kumakalat sa internet na ang Big Mouse ay live at siya ay gumagawa ng perpektong hula tungkol sa pagsubok. Ipinalam ito kay Jehon ng kanyang sekretarya at sinenyasan niya ang paiskal na humingi ng pahinga sa hukom. Habang sinusubukang mag-regroup ng mga masasamang tao, nakatanggap si Jehon ng tawag sa telepono mula kay Miss Jung na nagsabi sa kanya na nasa kanya ang papel ni So. Ibibigay niya sa kanya ang papel kung may maibibigay siya sa kanya bilang kapalit. Gusto niyang pirmahan ng kanyang asawa ang divorce papers. Ipapadala niya siya sa email. Mabilis kumilos si Jehon at pinilit si Han na pirmahan ang mga papel bago dalhin kay Jang.
Sa meeting point, kinuha ni Jong ang mga papeles ng diborsyo habang binibigyan niya si Jehon ng USB na may papel ni So. Gayunpaman, nagagalit si Jehon dahil isa lamang itong boring na papel na walang kinalaman sa hinahanap niya. Sinabi niya kay Jong na hindi niya siya madaya. Ang tatlong lalaking pumatay kay So ay matatalinong tao at pinatay nila siya para sa isang bagay na mahalaga sa kanila, hindi ito. Ngunit pagkatapos, naiintindihan ni Jehon na siya ay nasa kamera sa buong oras na ito. Kinuha niya ang kamera at sinira ito. Gusto ni Jehon na panatilihin si Jang doon sa kanya, ngunit ang alkalde ay namagitan at tinulungan siyang umalis. Pansamantala, lumilitaw si Chang sa labas mismo ng courthouse at nangakong ibubunyag niya ang katotohanan sa publiko. Ngunit sa ngayon, siya ay inaresto at kailangang bumalik sa bilangguan. Kasabay nito, nagising si Jerry sa ospital habang ang isang doktor na may tato sa kanyang palso ay nagbibigay sa kanya ng isang piraso ng papel na may mensahe. Bumalik si Chang sa bilangguan. Habang pinapakita sa atin ngayon na may sikretong lokasyon ng mayor na puno ng mga gold bar at sensitibong impormasyon. Kinaumagahan, hiniling ng matanda na makipagpulong sa tatlong dating bilanggo para pag-alitan sila. Sa puntong iyon, pumasok din si Chang sa kanyang opisina para ibigay sa kanya ang papel ni Professor So, na nakuha niya kay Miss Jang walang nakakaalam. Sinabi niya sa matanda na ngayon ay wala nang anumang bagay sa mundo na maaaring magdulot ng banta sa kanya. Paglabas nilang lahat, hinarap ng tatlong lalaki si Choi para magmukha silang tanga, pero nauuna ng isang hakbang ang mayor. Sinabi sa kanya ng mga lalaki na ang dashcam video ay nagpapakita sa kanila ng pakikipag-usap sa kanya, na nagpapakita na tinawagan nila si Choi noong gabing pinatay nila si So. Noon, sinabihan sila ni Choi na puntahan siya, at siya na ang bahala sa katawan. Gayunpaman, naaksidente ang mga tauhan ng alkalde para malantad ang tatlong lalaking may bangkay. Sinabi sa kanila ni Choi na nakita ng kanyang mga tauhan ang dashcam na video at ibinigay ito sa kanya. Bilang kapalit, sinira niya ito minsan at para sa lahat. Kahit nasubukan ng tatlong lalaki na i-frame siya bilang isang kasabwat, walang sino man ang maniniwala sa kanila. Sa anumang kaso, sinabi sa kanila ni Choi na dapat nilang tulungan siyang umiwas sa gulo dahil iyon lang ang paraan para matulungan niya sila bilang kapalit. Sa loob ng kulungan, nag-iwan ng mensahe si Cheng para kay Big Mouse, na nagsasabing gusto niya itong makilala, kung hindi ay titigil na siya sa pagtulong sa kanya. Sumang-ayon si Big Mouse, at nagpakita siya upang makilala si Chang, na nagulat nang makita ang warden. Sinabi ng Warden Park na siya ay Big Mouse, ngunit nahihirapan si Cheng na paniwalaan siya. Sinabi ng warden na pinatay niya ang mga lalaking umatake sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Siya lang ang makakagawa nito, dahil may access siya sa lahat ng bagay sa loob ng kulungang ito. Inihayag ni Chang na nire-record niya ang pag-uusap na ito, at nasa tape niya ang pag-amin ng warden. Ngunit sa kabilang banda, hindi siya naniniwala na ang warden ay si Big Mouse. Sa halip, naniniwala siya na ang warden ay isang sangla lamang na ginagamit ng Big Mouse. Sa pagdaan ng mga araw, ang ilan sa mga bilanggo ay nagsimulang magkaroon ng ilang kakaibang sintomas, at sila ay may pinanibik na kumain ng ilang bitamina na pinangangasiwaan ng Gonshin Hospital sa kanila. Sa lalong madaling panahon, si Miho ay tinanggal mula sa Gonshin Hospital, at siya ay pumunta sa bilangguan upang humingi ng trabaho, umaasa na makahanap ng higit pang impormasyon sa mga madilim na lihim na nasa likod ng Gonshin Hospital. Noong araw na iyon, iniligtas ni Miho ang buhay ng isa sa mga bilanggo at binigyan siya ng warden ng posisyon sa trabaho. Kapag dinala ang bilanggo na ito sa ospital, ang mga doktor ay nagpapasuri sa kanya, ngunit wala silang nakitang kakaiba sa kanyang gawaing dugo. Naghihinalo pa rin si Miho at nakakakuha ng dugo mula sa presong ito. Nang maglaon, ibinibigay niya ang dugo sa ibang tao na hindi natin nakikita ang mukha. Samantala, binigay ni Chang ang recorder sa alkalde at sa paiskal na humantong sa pag-aresto sa warden. Nang gabing iyon, umiinom si Dr. Hugh ng spike na kape at nasangkot siya sa isang aksidente. Kapag si Chang ay may ilang oras na nag-iisa kay Miho, ipinahayag niya na pinaghihinalaan niya ang Big Mouse ng alkalde. Napansin ni Miho sa pinakahuling resulta ng blood work na nakuha niya mula sa morgue ng ospital na napalitan ang uri ng dugo. Naalala ni Chang na nakipag-ugnayan sa kanya ang alkalde nang siya ay inatake sa elevator. Siguro alam niya na inilagay niya ang mga bote ng dugo sa labas ng morgue at ipinagpalit ang mga ito. Kinaumagahan, tinipon ni Gan Suchul, ang dating head guard at kasalukuyang bagong warden, ang mga bilanggo upang gumawa ng ilang anunsyo. Matapos sabihin sa kanila na siya ang magiging bagong warden, inanunsyo niya na maglalagay siya ng ilang pulang kahon sa paligid ng bilangguan, na magagamit ng mga bilanggo upang isulat ang kanilang mga reklamo ng hindi nagpapakilala.
Pagkatapos ay bumulalas siya na hahanapin niya ang lahat upang makita kung mayroon silang anumang mga armas sa kanila. Isa-isang dinadala sila ni Gunn sa loob ng tent para hanapin, ngunit medyo iba ang tunay niyang motibo sa paggawa nito. Ang isang flashback ay nagpapakita na ang bagong warden ay sumang-ayon na tulungan si Kang na mahanap ang Big Mouse. Ang paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng paghahanap kung sino mang preso ang may tato na kahawig ng disenyo mula sa mga tarot card. Sa lalong madaling panahon nakita nila ang gayong tato sa isang bilanggo at tinalakay ni Chang ang katotohanan sa warden. Makalipas ang isang araw, bumalik sa kulungan ang dating warden, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging preso siya sa halip na opisyal. Naglakas loob siyang sampelan si Gunn, ngunit ipinakita sa kanya ng bagong warden kung sino ang namumuno ngayon. Hindi nagtagal, tinipon muli ni Gunn ang mga bilanggo at iniharap sa kanila si Park at ilang iba pang mga bilanggo na natagpuang may tato ng disenyo ng Teret. Ipinahayag niya na ang Big Mouse ay nagtayo ng isang buong organisasyon na sumusuporta sa kanya. Ang mga lalaking inihaharap niya sa kanila ay bahagi ng organisasyong ito. Sinenyasan ng warden ang mga bilanggo na dalhin sa kanya ang Big Mouse at nangakong papaboran niya ang sino mang makakahanap ng Big Mouse. Bilang karagdagan, nilinaw ng warden na hindi si Chang ay Big Mouse at siya ang naglalaro sa kanila sa buong panahon. Sinimulan ng mga bilanggo na bugbugin si Park upang kumbansihin siya na ibigay sa kanila ang tunay na pangalan ng Big Mouse, ngunit tumalon si Chang upang pigilan sila. Maya-maya, pumasok si Chang sa opisina ni Gunn at may hindi pagkakasundo silang dalawa. Nilinaw ng warden na siya ang amo sa loob ng kulungang ito, at patakbuhin niya ito sa paraang sa tingin niya ay angkop. Tumawag si Chang sa alkalde, umaasang mailagay ang warden sa kanyang lugar, ngunit sinabi ni Choi na nasa isang pulong siya at ibinaba ang tawag. Pansamantala, hinanap ni Dr. Han ang kanyang dating asawang si Yang, at ipinahayag na hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Sinubukan ni Zhang na layuan siya, ngunit nauwi sa away ang kanilang pagkikita at siya ay napatay. Nagmamadali ang alkalde sa lugar at inaalagaan ang bangkay. Ninanakaw din niya ang kanyang telepono at binabasa ang kanyang mga mensahe, na pagtantong nakikipag-ugnay siya kay Miho. Bibigyan daw siya ni Miho ng dugo mula sa mga preso para sa pagsusuri. Tinawag ng alkalde si Gunn at sinabihan siya ng isang mahalagang bagay. Sa sandaling ibinaba nila ang tawag, ipinahayag ng warden na kailangan niyang patayin sina Chang at Miho ngayong gabi. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.